Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Ito na po, nagpakita na po sa wakas itong si dating Speaker Martin Romualdez at siya ay humarap po sa investigasyon ng ICI na itinayo ni Pangulong Marcos. So, alam naman natin, yung ICI, sabi nila, independent daw po yan na mag-iimbestiga dito sa maanumalyang flood control project. Pero marami ang hindi naniniwala dahil nga ito pribado. Kumbaga, confidential yung kanilang ginagawang hearing, closed door. So, walang nakakaalam kung ano yung mga itinatanong, ano yung isinasagot, paano nila kino-cross-examine yung mga iniimbitahan nila para tanungin kung meron bang katotohanan o paano nila ginigisa ba itong mga resource person na kanilang iniimbitahan. Kaya, nung umaten itong dating Speaker Martin Romualdez, marami ang nakapuna o nakapansin na medyo parang pumayat yata itong si dating Speaker Romualdez dahil siguro nai-stress na siya sa nangyayari gawa nga ng lahat ng investigasyon na ginawa doon sa House of Representatives, sa Senado, sa ICI kasi nagbigay na rin ng statement doon yung mga diskaya. At lagi nababanggit yung pangalan ni Martin Romualdez kaya siguro na-stress na siya, hindi na masyado nakakatulog kaya medyo bumaba ang kanyang pangangatawan, medyo pumayat siya. So ito, panoorin po natin kung balitan to. Makita natin, obserbahan ninyo kung tama ba yung obserbasyon ng mga nakakapuna na medyo pumayat nga raw itong si Martin Romualdez. So ito panoorin natin, pero siyempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Inusisa si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng alegasyong may dineliver na pera sa kanyang bahay sa kauna-unahan niyang pagharap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Hindi naman sumipot si dating Congressman Zaldico kahit pinatawag din sa pagdinig. Paano naman sisipot niya si Martin Romualdez? Diba nasa ibang bansa nga? Ang huling update niya, nasa Spain daw, nasa Europe. Hindi kumpirmado kung nandun pa rin. Siyempre, nakakatunog naman yun kung mas halimbawa may nakapansin na nandoon siya. Siyempre, nililipat na yan ng ibang bansa. At alam naman natin na wala na itong planong umatin dyan kasi hindi na yan, kumbaga magtatago na. So, ang dapat gawin dyan ng gobyerno ni Bongbong Marcos, kung talagang sila dyan, sincere sila na papanagutin yung dapat panagot. Ngayon pa lang dapat yung kinakancel na nila yung pasaporte para kahit paano lumiit na yung kilos niya. Pero ang nakakapagtaka, bakit hanggang ngayon, hindi pa rin kinakancel yung passport niya. So, ibig sabihin, hinahayaan lang ng gobyerno ni Bongbong Marcos na magkapagtago itong si Martin Romualdez kasi pwedeng kumanta to at ituro yung dalawang pinakamataas tulad ni Martin Romualdez. Siyempre, siya yung boss ng House of Representatives. At the same time, yung isang namumuno sa Malacanang na pinsan nito ni Martin Romualdez, malamang yun ang ituro ni Zaldico. Kaya hindi nila hinahayaan na ma-cancel yung passport para at least makapagtago pa rin siya. Ang ilang napag-usapan sa hearing sa pagtutok ni Joseph Moro. Humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI si dating House Speaker Tingnan nyo, di ba? Parang ang laki ng ipinahayat dito ni Martin Romualdez kumpara nung huling appearance niya nung nag-resign siya bilang speaker. Doon talagang kita mo yung pagbumuka niya, putok na putok, di ba? Bilog-bilog, pati yung pangangatawan niya. Pero dito makikita mo medyo umimpis yung mukha niya, yung aura niya medyo talagang, di ba? Alam niyo yung ngiti niya nung mga time na hindi pa pumuputok yung issue ng flood control. Talagang makikita mo na yung yung pagkabusog niya nandoon. Pero ngayon makikita mo yung stress nandoon sa katawan niya. Siguro dahil nga kung ikaw nga naman yung itinuturo na mastermind, kumbaga ikaw yung madidiin, talaga hindi ka makakatulog talaga ng maayos, lalo na kung
lahat ng mga resource person ng mga nag-iimbestiga, nababanggit yung pangalan mo, medyo mabigat yung plunder kapag napatunayan. At diretso ka dito sa Muntinlupa, alam niyo naman natin sa kulungan dito sa Pilipinas, kumbaga mas nanaisin mo na lang na mabitay ka kaysa doon ka makulong sa bilibid. Kasi talagang mamumuhay ka ng malaking pagbabago, lalo na kung ang uupong presidente ang ilalagay doon kagaya ni Bantag, malamang talagang nanaisin mo na lang na ibitay ka kaysa yung doon ka makulong. House Speaker Martin Romualdez matapos siyang ipatawag ng komisyon para magbigay linaw sa proseso ng budget. House Speaker si Romualdez mula noong 2022 hanggang 2025 at ilan sa mga maanumalyang flood control project na naisampa at na-refer sa Ombudsman ay umano'y natapos noong 2024. While not a member of the bicameral conference committee, I will share any and all information. Ito ang kauna-unahang Tingnan niyo yung paghuhugas kamay niya. Hindi raw siya miyembro ng Bicameral Conference Committee. Pero as a speaker ng House Speaker, malamang sa malamang, ikaw naman yung nag-appoint kung sino-sino yung mga uupo doon sa Bicameral Conference Committee. So, ibig sabihin, meron ka pa rin kinalaman. Although, sabihin mong indirectly, sabihin natin merong ginawang kabalbalan yung mga pinaglalagay mo doon, pero still, dahil ikaw yung pinaka-boss nila, liable ka pa rin. So wala silang pinagkaiba rito ni Bongbong Marcos. Alala nyo yung ginawa ni Bongbong Marcos, yung iniyabang niya yung flood control project. Tapos biglang siningil siya ng kalikasan ng Diyos. Diba? Kanino niya isinisi yung kapalpakan ng flood control project? Diba sabi niya, mahiya naman kayo. Pero kung iisipin ninyo, kung hindi naman niya kinonsinte yung mga magnanakaw yan sa kanyang gabinete, hindi dapat darating sa punto na magkakabukuhan ng ganyan. Kasi masyadong naging garapal niya yung pagnanakaw To the point na binabastos na mismo ito si Bongbong Marcos. Wala nang pakialam yung mga tao niya. To the point nga, di ba? Yan nga yung nangyayari na garapalan talaga yung pagnanakaw. Tapos bigla siyang maghuhugas ng kamay, sasabihin niya, mahiya naman kayo. Samantalang tinanggal mo yung isa sa pinaka-safeguard na nilagay ni Pangulong Duterte, yung Presidential Anti-Corruption Commission. Diba? First day pa lang ng pag-upo mo, yung kagad ang tinanggal niya. So, yung paghuhugas ng kamay ni Bongbong Marcos, ginagaya rin ito ni Martin Romualdez. Sasabihin niya na wala siyang kinalaman doon sa Bicameral Conference Committee dahil hindi naman siya miyembro. Ikaw yung head niyan. Yung head ng DPWH, yung executive, which is yung under nga ni Bongbong Marcos. Kaya hindi mo masasabing wala silang kinalaman dyan. Kung hindi man sabihin natin, for the sake of argument sa lang, talagang walang nakuwang pera itong si Martin Romualdez. Pero bilang ikaw yung namumuno, ikaw yung boss, meron ka pa rin meron ka pa rin kapabayaan dahil hindi mo inayos yung trabaho mo. Kaya dapat ka pa rin managot sa mga kapalpakan na mga ginawa ng mga tao mo. Naunahang pagharap ni Romualdez sa kahit anumang pagdinig tungkol sa anomalya sa mga flood control project. We want to support the investigation, the fact-finding to resolve the issues surrounding the concerns of the ICI. Nagpapasalamat ako talaga sa miyembro ng ICI that I was finally given an opportunity to share my side of the story. It's about Dapat talaga magpasalamat ka hindi lang sa ICI, dapat magpasalamat ka kay Bongbong Marcos. Kasi kung hindi niya itinayo itong ICI, malamang doon ka na ginigisa doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Dahil na rin sa ginawa ni Bongbong Marcos, natigil na yung pag-iimbestiga ng Senado dahil nga nag-resign si Ping Lacson. So naging delay yung tactics na nila yung ginawa ni Lacson na hanggang sa punto ngayon, hindi nga hindi pa rin makapili ito si Tito Soto, si Senate President Tito Soto, sino yung uupong chairman ng Blue Ribbon Committee. Walang gustong mag-accept. Napipilitan ngayon si Erwin Tulfo na siya yung tatayong chairman muna, pero
may statement din si Erwin Tulfo na mukhang ititigil na. Parang wala na siyang, hindi na siya interesado na ituloy yung hearing. Gawa nga ng, nandyan na raw yung ICI na mag-iimbestiga. So, yung sinasabi nila na, yung, ibig kong sabihin yung credibility ng ICI, nawawala na. Kasi, ang nakikita ng taong bayan, minamanipula na yung magiging script na ang pinaka magiging liable dito sa issue ng flood control yung mga district engineer lang ng DPWH pati yung mga contractor. May may exempt na yung mga kongresista, yung mga politiko, lalo na 'di ba nagsalita yung mga Diskaya. Sinabi nila, meron silang sinabi 15 congressman nga raw na kumikickback. Pero 'di ba kung ititingnan nyo, ni isa doon wala nang naimbestigahan nung napalitan na si Senator Marcoleta. So kita niyo yung naging dynamics nung pagpalit ng liderato ng Senado nung pumutok yung nung nagbigay ng pangalan na yung mga Diskaya tapos nabanggit si Speaker Romualdez, biglang nagkaroon ng rigo doon, napalitan si Chis Escudero at the same time palit din si Marcoleta. So nung napalitan na yung dalawa, hindi na naungkat yung mga kongresista. Napunta na lang yung focus nila sa mga senador na bidanggit ng district engineer kahit na hearsay lang, hindi napatunayan. Tulad nga yung video nilabas ni Pampilo Lacson na meron daw contractor na pumunta sa Senado at nagdalang araw ng pera. So doon nasunog sila dahil umamin man yung representative ng construction company na hindi naman si Jingo yung pinuntahan niya at hindi naman siya nagdala ng pera, kumbaga nagpunta siya doon para ayusin lang yung opisina ni Erwin Tulfo dahil may problema yung kanyang opisina. So doon pala nasunog na. Pero pinaninindigan pa rin ng Senado na ang pinakasangkot dito sa issue ng flood control ay mga senador, si Jinggoy, si Villanueva, si Chis Escudero, at si Bong Revilla. So, doon umikot na yung script nila na hanggang ngayon, yun pa rin yung pinupukpok ng social media at ng mainstream media. Kaya, kailangan talaga magpasalamat dito ni Martin Romualdez kasi naisasalba siya ng pinsan niya dahil dito sa ICI. Kung isipin nyo na lang tinatago nila yung pangalan ng ICI sa pangalan Independent Commission for Infrastructure. So independent daw, kumbaga walang kamay diyan ang presidente si Bongbong Marcos. Maniniwala ba kayo? Sino yung nag-create ng commission? Si Bongbong Marcos. Sino nag-appoint ng mga tao? Si Bongbong Marcos. Tapos inilagay nila si Mayor Magalong, which is dapat yung pinaka kumbaga pang break or yung pang tao dito pang balanse, 'di ba? Dahil nga hindi naman siya kapartido, kumbaga, so outsider siya. So ibinigay sa kanya yung pangalang special advisor taka investigator. Tapos later bigla na lang binawi ni Manang Claire Castro na hindi naman daw siya part ng investigator, advisor lang, tapos hanggang ngayon sinisiraan na siya si Mayor Magalong. So nakita niyo na yung nagiging flow ng script na inilalayo talaga nila yung istorya kapag nabanggit si Speaker Romualdez kasi madadamay na yung pinsan niya. Lalo na yung huling hearing nung naglabas ng witness si Marcoleta. Nabanggit doon na nagdala raw siya ng pera doon sa Malacanang, sa May Aguada. So konting-konti na lang papunta na sa Malacanang. Kaya itinigil na yung hearing. Diba, nag-resign na si Ping Lacson na wala namang gustong kumuha ng posisyon ng chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. May isang option pa naman para matuloy yung hearing na yan. Kung ayaw kunin ng majority, ibigay mo sa minority. At willing niyang kunin ni Marcoleta yung chairmanship na yan. Pero bakit ayaw nila ibigay? Diba? Pinipending nila kasi ayaw na nila ituloy yung hearing dahil nga nasa tarangkahan na ng Malacanang yung pinaka-tumbok ng investigasyon at sigurado mahuhulog sa bitag itong si Romualdez at si Bongbong Marcos. About facts and evidence,
and hindi lang political noise or speculation. Hinahanap natin kung ano talaga nangyari. And him being the speaker, being the leader of the House at that time, will be able to provide us important information on that. No? As far as his role is concerned or possible liability or accountability is concerned, that is up to the commission to decide on. Bawal pa rin ang media na mag-cover sa pagdinig pero sa mga litrato at video na ibinigay ng ICI, nanumpa si Romualdez sa harap ng ICI sa pangunguna ng chairman nito na si Justice Andres Reyes Jr. Tulad niyan, ano makukuha natin sa panunumpa? Hindi naman narinig kung ano yung mga yung itinanong sa kanya. Baka nga sabi nga nila rito, baka nga nagkwentuhan lang itong mga to dito dahil nga wala naman nakakaalam eh. So kaya kung titignan mo yung vibes dyan ni Martin Romualdez nung lumabas siya sa hearing, nakangiti na siya. Parang ang tagal-tagal niya hindi umingiti pero after nitong hearing na to, nakangiti na uli siya kasi ramdam niya na isasalba siya nito. Na ang puntahan ng investigasyon na to kasi kung panonoorin niyo yung mga balita, di ba? Andiyan yung ipinipilit nila na bakit daw hindi 2016 simulan yung pag-iimbestiga. May flood control naman nung panahon ni Pangulong Duterte. Andiyan yung 51 billion doon na nakuha ng Davao City sa flood control. So, andun pa rin talaga yung hindi nila inaalis na ibintang sa mga Duterte. Kaya dito, yung ICI na to, hindi to masyadong pinaniniwalaan ng especially ng mga Duterte supporter kasi nga wala naman nakakaalam kung ano yung itinatanong, ano yung pinag-uusapan nila. Basta magbibigay lang sila ng statement nila na napakaikli para sabihin lang na oo, inimbestiga na namin, binusisi at tinanong namin yung mga aligasyon tungkol kay Martin Romualdez at itinanggi niya. So hanggang doon lang yung kwento. Kaya wala tayong makukuhang maayos na rito na spekulasyon. Kung ang ibibigay lang din ng ICI ay napakaliit na detalye. Nadadawit si Romualdez sa anomalya sa affidavit ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na ni-name drop umano ng ilang mga mambabatas na kumukubra ng kickback. Sa testimonya naman sa Senado ni Orly Gutesa, ang nagpakilalang security consultant ng nagbitiw na Cobicol Party List Representative Saldi Co, sinabi nitong ilang beses umano silang nag-deliver ng mga mali-maletang pera na tinawag nilang basura sa bahay ni Romualdez. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, tinanong tungkol dito si Romualdez. It was asked, of course, and he denied it. The witnesses that were presented are discredited already for having presented falsified documents. Pinabubusisi sa Manila Regional Trial Court ang affidavit ni Diba? Tingnan nyo, diba? Yung napakaliit na problema lang nung kanyang pirma daw nung sa notaryo ng kanyang affidavit. Doon sinisira yung integridad ni Master Sergeant Gutesa. Pero hindi naman itinanggi na itong si Gutesa is security aid ni Saldico. Diba? Bakit doon nyo sisirain sa affidavit niya na sabihin natin for the sake of argument na lang po na peke nga yung notaryo. Pero as long as nag under oath na siya sa Senado So mas matibay yung nag-under oath siya na sasabihin niya lahat ng katotohanan, di ba? On public, sa harap ng mga senador. So pwede meron pang contempt power ang Senado kung sakaling talagang mali yung mga sinasabi niya dun sa kanyang affidavit. So hindi na dapat factor yung yung notaryo na yun Kaya nga may hamon pa nga si Marcoleta diyan. Ipatawag din yung abogado na nag-notaryo nung affidavit ni Gutesa para magkaalamanan. So nung gusto ipatawag ni Marcoleta, nangyari nag-resign si Ping Lacson at ngayon nakalutang lahat, naka-floating lahat ng hearing tungkol dito sa flood control. So delaying tactics yung ginagamit nila ngayon para hindi na hindi na umabot sa Malacanang yung issue nitong flood control na to.
affidavit ni Gutesa matapos itanggi ng abogadong nagnotaryo nito na siya ang pumirma rito. Gayunman, sabi ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Panfilo Lacson, dahil pinanumpaan ni Gutesa ang mga sinabi niya sa Senado, may bigat pa rin ito. Ayon sa ICI, nagbigay si Romualdez ng mga pangalan ng mga may kinalaman sa pagbubuo ng budget na siya namang iimbitahan din ng ICI. Nagsumite rin ng affidavit sa ICI si dating House Speaker Martin Romualdez. Pero dahil ngayong araw lamang niya ito isinumite, ay pababalikin ulit siya ng ICI para matanong siya ng mga detalye tungkol dito. May imbitasyon din. Yung tanong doon, sino-sino kaya yung mga binanggit na pangalan ni Martin Romualdez? So, malamang sa malamang, pwedeng ang idawit niya rito, sila Chis Escudero, yung sino ba yung bumubuo ng Bicameral Conference Committee? So, 4 doon sa House of Representatives at meron din mga senador, kung hindi tayo nagkakamali, si Grace Poe, number 1 doon. Hindi natin tanda kung sino pa yung kasama niya, pero siyempre dahil nga sino ba ang boss nung 19th Congress ng Senado, di ba, si Chis Escudero. So malamang sa malamang, ang ididiin dito ni Martin Romualdez, si Chis Escudero, dahil very vocal talaga si Chis Escudero, di ba, nagbigay siya ng statement niya doon sa Senado, doon sa kanilang platform. At talagang pinagdiinan niya na si Martin Romualdez talaga yung pinaka ulo ng scandal ng flood control na to. So, malamang sa malamang, ito na yung bawi ni Martin Romualdez dito na since hindi nga walang nakakaalam kung nangyayari sa loob ng hearing ng ICI dahil nga closed door. So, pwedeng ilaglag ni si Chis Escudero para makabawi siya. So, anong laban ni Chis Escudero? Dahil, siyempre, kung ano yung igagalaw ng ICI, wala nakakaalam. Ang nakakaalam lang ay yung si Bongbong Marcos. Siyempre, kung ano yung malaman ni Bongbong Marcos, pwede niyang ibulong dito kay Martin Romualdez. So, talagang na makikita niyo kung paano yung magiging galaw nitong ICI. Magugulat na lang tayo na ang mga sinampahan ng kaso rito ay yung mga senador, tapos yung mga congressman, ligtas na. Imbitasyon din ng ICI kay Ko ngayong araw pero hindi ito sumipot. Pinaniniwala ang nasa labas ng bansa si Ko. Sabi ni Romualdez, dapat harapin ng mga iniimbitahan ng ICI ang komisyon. Chairman ng House Committee on Appropriations si Ko mula 2022 hanggang 2025. Do you think he should come back to the country? Well, any and all resource persons who are invited here, we expect them to return. Sabi kahapon ng ICI, maaari silang magpetisyon sa Regional Trial Court para i-cite for contempt si Ko at kung papayagan ay maaaring makapaglabas ng arrest warrant ang korte laban kay Ko. Nakipagpulong naman ng ICI kay Budget Secretary Amenah Pangandaman na nagpaliwanag din ng sistema ng budget sa ICI. Ayon kay Pangandaman, walang kapangyarihang gumawa ng insertion sa budget ng DBM at sa Bicameral Conference Committee ito ng Senado at Kamara nang niyayari. Kung may problema yan, siguro malaking magandang tingnan din dyan siguro yung ating Commission on Audit, di ba? Titingnan nila kung yung mga proyekto na ipatutupad ng tama. At para raw maiwasan ng anomalya sa budget, kailangan sa pagbubuo pa lamang ng National Expenditure Program ay masinop na ang mga ahensya. Para sa GMA Integrated News, Joseph Moro. Andre, dali lang naman. I mean, pwede naman sila magsimula dyan. Doon pa lang sa paggawa ng budget. Diba? Sino bang nag-request ng budget? Executive, Bongbong Marcos, through DBM, tsaka ng NEDA, yung National Economic Development Authority, tsaka DBM, di ba? Yun yung gumagawa ng nag-request ng budget. Kasama na rin dyan yung Finance Committee, yung Department of Finance, yung Department of Finance. So sila yung economic team ni Bongbong Marcos. Ngayon, kung ano yung budget na hinihingi lang, yun yung dadalhin na dito sa House of Representatives at sa Senado. So halimbawa 1 trillion yung budget. Nababago yan pagdating ng House of Representatives yan ng Senado. So kung nagbago doon, ibabalik uli yan sa presidente para gawing batas na pipirmahan niya. So doon pala makikita natin na kung may pagbabagong ginawa yung House of Representatives at yung Senado doon sa budget na nire-request ng presidente,
di ba? Iniyabang yun ni Bongbong Marcos, di ba? Sabi nga niya, binasa nga raw niya yung 4,500 pages nung GAA, di ba? Kaya nga diyan nagkaroon ng problema, na demanda sila diyan nila Attorney Vic Rodriguez. Attorney Vic Rodriguez kasi nakita nila na merong mga blank item doon sa GAA. Di ba, naalala nyo? So, sinabi ni Bongbong Marcos, may binito pa nga daw siya doon sa budget na yun. So, nakikita nyo na kung talagang sinilip ni Bongbong Marcos na maigi yung budget, hindi dapat aabot sa punto ng ganito na may ninanakaw na pera ng taong bayan. So, ibig sabihin, pinirmahan ni Bongbong Marcos yung budget na yun. So, pinayagan niya yung mga magnanakaw na kunin yung pera ng taong bayan. So, andun yung yung liability ni Bongbong Marcos kasi nga hindi siya naging due diligence sa kanyang trabaho. Gayun din itong si Martin Romualdez. So, kailangan talaga ituloy yung hearing ng Senado kasi sa ICI talagang wala tayong makukuhang konkretong rito. Hustisya kumbaga, dahil siyempre pera ng taong bayan ang pinag-uusapan. So, may say dapat ang taong bayan na malaman kung ano yung nangyayari sa investigasyon ng ICI, na wag nilang itago yung pag-iimbestiga dahil lang kailangan protektahan si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.